Shoutout kay Katsakino Dukusin, kay Jervin Chris, binabati din natin si Juan Solege at ang iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon ang tanong naman ay kung ito bang Barangay Ginebra ay gagawa ng trade bago magsimula itong laban nila sa playoffs kontra San Miguel Beer. Marami kasi nagsasabi na kulang sa manpower ang Ginebra dahil ang dami nilang mga injuries na pinagdaraanan. At baka yan ang dahilan kung bakit sila ay mas mabuti na kumuha ng mga players na magagamit. Dahil syempre kung ang San Miguel ang makakalaban mo, malalim yung lineup niyan. So hindi kaya mas mabuti na kumuha sila ng mga panibagong players. Well, sa tingin ko malabong mangyari yan dahil itong Barangay Ginebra, alam naman natin, pagdating na playoff si Coach Tim Cone, medyo maikli naman talaga yung rotation na ginagamit niyan. Kaya hindi ito magiging problema. At sa tingin ko kung kukuha ng players si Coach Tim Cone, dapat ginawa na niya yan noong ma-eliminate nila ang Meralco. Mahaba na kasing naging pahinga ng Ginebra. So kung talagang gusto nilang gumawa ng trade, malamang doon na nila ginawa. So mukhang base dito sa pag-aaral natin, mukhang si Coach Tim Cone ay kontento na dito sa lineup ng Ginebra at parang payag na siya na ito ang gagamitin. At sa tingin niya ay meron sila talagang magandang tsansa. Tandaan natin ang Ginebra ay 5-0 ang record kontra sa SMB kapag nandyan si Justin Brownlee. Never pa natalo ng SMB ang Ginebra sa playoffs kapag si Brownlee ang import. Yung mga instances na tinalo ng San Miguel ang Ginebra sa playoffs ay wala doon si Justin Brownlee. So ibig sabihin, yan talaga ang malaking bentahin nila. Ibig sabihin, hirap ang SMB kapag si Brownlee talaga. Well, actually, lahat ng PBA teams hirap dito kay Brownlee. So yan ngayon ang aabangan natin kung paano ma-maintain ni Coach Tim Cone itong advantage niya, lalo na at hawak si Justin Brownlee. So sa ngayon, yan ang magiging sabihin na nating focus dito sa Game 1 ng Ginebra at SMB. Itong Blackwater Bossing ay isa doon sa mga teams ngayon na naghahanap ng paraan para mapalakas yung kanilang lineup at gusto raw nilang kumuha ng mga players na magagamit pa. Bukod dito kasi sa, of course, alam na natin, wala na si Troy Rosario, unrestricted free agent na siya at hindi sila nagkasundo nitong Blackwater Bossing. Nag-offer ng malaking kontrata ang Blackwater Bossing at mahaba, 5 years to. Pero tumanggi si Troy Rosario at mukhang buo na ang pasya nito na maghanap ng ibang kupunan. So sa ngayon, yan ang kinakailangan punuan nitong Blackwater Bossing kung sino ang pwedeng pumalit dito kay Troy Rosario. Well, actually, mahirap talaga yan dahil alam natin si Troy Rosario, isa doon sa mga players isa doon sa mga players talaga na mahirap sabihin na natin ma-duplicate yung role niya dahil sa ganda ng performance nito. Yan nga dahilan kung ba't malaki ang ino-offer sa kanyang kontrata nitong Blackwater. Ang problema, of course, si Christian David, pwede nilang gamitin yan. At of course, si Cedric Barefield. Pero kinakailangan ng Blackwater makakuha ng mas magaling na player din na katulad ni Troy Rosario para magamit nila pagdating dito sa playoffs. Kapag yan ay nangyari, na itong si Coach Carriazo nakakuha ng isang power forward katulad ni Troy Rosario, masasabi natin na magiging magandang option yan. Tandaan natin dito sa Commissioner's Cup, si George King ang kukunin na import ng Blackwater. So ibig sabihin, undersized sila. Dahil yung ibang teams, unlimited height, mga 6'10", 7-footer ang kukunin yan. So ibig nitong sabihin, itong Blackwater, wala na silang matangkad na import, wala pa si Troy Rosario. So medyo dehado talaga sila. Kaya yan ngayon ang abangan natin kung sinong big man ang kukunin ng Blackwater. Lalo na at itong si Troy Rosario ay hindi na magiging available. Kaya abangan natin dahil itong Blackwater mukhang seryoso talaga na maging competitive na ngayon yung kanilang lineup at umabot ng playoffs.